pagsaksi sa aking pagpapahayag regarding po sa campaign. Ako po si Mick Baral, matagal na pong naninira ng residente dito sa Pasig. Complaining witness po ako para sa disqualification case sa akin po niya laban sa nakaupong mayor po ngayon na si Mayor Vico Soto. Dahil sa ito po ay dahil sa isinagawa nilang pagbibigay ng school allowances para po yan sa scholarship. At illegal na paglabas ng pondo ng Pasig City dahil may umiiral po tayo na tinatawag na total ban o absolute ban sa ating po government. Yung 10K po, 10 days absolute ban po. Background po, isa po akong dating empleyado ng City Hall. Matagal po akong nag-input sa City Hall. At isa po ako sa nakasaksi doon sa mapalikod na politika sa nakaupong mayor. Hanggang sa ako po ay nag-resign upang umanap ay ibang trabaho. Kaya hindi po ako makapapayag na ang darating na eleksyon natin sa Lunes maaapektuhan ng ginawa nilang illegal na pamamahagi ng cash allowance para po sa mga estudyante. Na sa kabila ng mayroong total ban, hindi lahat nila before na 10 days before the election na kasi ng araw na lang. So which I consider na vote buying po ito. Ngayon, regarding po sa akin po, may mga ilan po kayo itatanong, nandito po, kasama ko po ang aking tumutulong na abogado para sa disqualification si Attorney Ferdinand Topacio para magbigay po ng patas at magandang opinion po po dito. Salamat po. Thank you, kasamang Vic. Magandang umaga sa mga kaibigan natin sa media and thank you all for coming. Uunahan ko na kayo, no? Ano bang ginagawa ko rito sa press ko na to kasama si Mr. Victor Baral? Okay. Just to give you the background, ako po, nandito ba kayo, magandang kayo rito sa lungsod ng Pasig. Kahit kailan po, itong campaign period and even before, hindi nyo ako nakitang kasama ng kahit sinong kandidato. Either si Mayor Vico or si Mrs. Sara Vizcaya. In fact, I am on record doon sa column ko sa Daily Tribune at sa aking TV and radio show sa Aliw Broadcasting na Yes Yes Yon Topacio na pinagtanggol ko si Mayor Vico noong nagkaroon ng kontrobersya sa the rape of Pepsi Paloma. Sinabi ko, mali yung ginawa ni Daryl Yap, ano bang pakay niya rito para ba ito'y manira ng isang kandidato? Ngunit, ako rin po ay membro ng, not only a member, modestly aside, I'm the national chairman of the Citizens Crime Watch. Ano ba itong Citizens Crime Watch? Ito po ay hindi lang inorganize kahapon o ng isang buwan o ng isang taon. The Citizens Crime Watch has been in existence for 32 years. In fact, last April 27, sa Aberdeen Court sa Quezon City, ay pinagdiwang po namin ang aming 32 anibersaryo bilang isang organisasyon. We are SEC-registered as a non-stock, non-profit corporation. At ang advocating po talaga namin, as the name implies, is as an anti-crime group. We used to be a watchdog for the COMELEC. We are still part of a memorandum of agreement with the PNP as a force multiplier. At kami po ay wala po kami sa politika. Wala po akong kaugnayan dito sa Pasig. I do not vote here. I vote in Parañaque City. Ang akin na kaugnayan dito sa Pasig, ang opisina ko ay nasa Orampo at yung aking tanggapan din, yung aking movie company, yung Borracho Films. Nandun yung pelikula namin sa Netflix ngayon, yung Mama sa Palo. Pasensya na kayo, pinlat ko na. Pwede nyo pang panoorin na nakakuha ng 12 awards from various award-giving bodies. Ay dito po, may mayor's permit ako, may barangay permit ako, dito po ang principal office ng Borracho. But I have no relationship
with any politician in this city. Hindi po ako nakikialam dito. Hindi niyo ako makikita dito. Lamang ang Citizens Crime Watch bilang anti-crime advocate at bilang miyembro namin si Mr. Baral, nilapitan niya ako. At sinabi niya, Sir, may mga napansin na akong instances na sa tingin ko ay vote buying dito sa Pasig City. Kami po ay hindi nag-engage sa partisan politics. Ang CCW po, walang in-endorsong kandidato, either local or national, kahit kailan. In fact, while hindi ko naman itinatanggi na ako ay supporter ni Pangulong Duterte, noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Duterte, dalawang miyembro ng gabinete ng Duterte government ang aming idinimanda sa ombudsman. Si Secretary Ramon Lopez at si Secretary Vince Dizon na ngayon ay Secretary na naman. So wala po kami pinipili, wala kaming partido, we do not engage in partisan political activities. All of our chapters all over the country, organized all over the country, wala po kami ini-endorse as a group. Of course, individual members are not prevented, kasi karapatan nila yun, from running for office or campaigning or endorsing as individuals, not as part of the Citizens Crime Watch. So, wala po akong political motivation dito. It was just my duty as a lawyer and as chairman of the Citizens Crime Watch na tingnan yung ebidensya ni Ginoong Baral. At pinakita niya sa akin, may announcement, may litrato siya, ito nga incorporate namin dito sa complaint, na pamimigay ng pera within the election ban. Okay, ano po ang batas? Tayo po ay pumunta sa batas lamang because batas lang po pinag-uusapan natin dito, hindi personality, hindi politika. Lagi naman po since the passage of the Omnibus Election Code, 80s po yan, ina-amend-amend lang nila. Meron naman po talagang election ban. Ano yung election ban? Bawal mag-transfer, mag-fire, mag-hire ng empleyado. Bawal yung infrastructure within a certain period of time. Bawal bumili ng mga supplies except for the essential supplies. Bawal din mag-release ng pondo ng gobyerno. Hindi mo nga mag-transfer during the campaign period yung mga commander, yung mga regional director ng police, ng military, nang walang tulong ng COMELEC. Ano po underlying reason kung bakit may pinagbabawal ng mga ganito? Very simple lang naman po. Kasi may mga bagay na directly, either vote buying, yung tahasang pagbigay ng pera sa botante, sabihin, iboto mo si X, iboto mo si Y. May mga bagay na indirectly na i-influensya ang mga botante during the campaign period to vote for a particular candidate. Kaya nga yung infrastructure, bawal. Infrastructure, pagkagawa itong kalye ito para mahikayan nyo yung mga nakatira doon sa kalye yun na sira-sira ay bumoto sa inyo. Ako'y magre-release ng mga allowances, itataas ko yung sweldo nyo para iboto nyo. Kaya bawal yon. Yung pag-transfer ng mga personnel, pagtanggal, pag-hire, bawal din yun kasi nga, pwede mo sabihin, sige, kukunin kita kahit casual, contractual, para iboto mo ko. Kahit hindi mo makitin, siyempre, magkakaroon ng utang na loob yun. Yun po ang reason. Very clear. Lahat ng mga bagay na pwedeng maka-influensya, directly or indirectly, pera o hindi pera, kahit mga gamit. Kaya nga po yung mga election paraphernalia, may mga bawal, may mga hindi bawal. Bawal ang t-shirt, bawal yung mga ibang bagay. Yung mga t-shirt, yung mga kasama na ng kandidato. To equal the playing field. Kaya nga po, mayroong maximum size ng billboard. Kaya nga po, even yung pagkain sa election code, pagka may rally, bawal magpakain. Bakit? Kasi nai-influensya. Ngayon, may exception naman, siyempre. Yung mga urgent. Ang isa po sa mga exception ay yung mga
ayuda, yung AIS. Yan. Kasi, tulong po yan sa underprivileged. Ngunit, recognizing that itong mga ayuda ay maaaring gamitin din at ginagamit na. At may mga nireklamo na rin po kami gumagamit ng ayuda sa ibang bahagi ng Pilipinas. Ay maaaring maka-influensya sa mga botante. Ipinagbawal ito 10 days before the elections. Wala na rin ayuda. Although within the campaign period na maraming bawal na magdala ng parel, ay pinagbawal na ibang bagay. Itong ayuda pinayagan until 10 days before. Malinaw po sa batas yan at nilagay na po namin yan dito sa aming complaint. May exception. Ang exception ay burial, pagpapalibing, at medical. Okay, suriin po natin bakit bawal bakit pwede ang medical at ang burial. Kasi hindi mo naman malalaman kung kailan ka mamamatay, di ba? Kasi wala namang gustong mamatay. Pangit kasi yung namamatay eh. Hindi magandang experience yun. Hindi mo rin alam kung kailan ka magkakasakit. Hindi mo alam, nabundol ka ng tricycle, nabali yung puto mo, tinakto ka sa ospital, pwede magbigay ng medical. Ito po bang ibinigay? Ito ang katanungan. Ito bang binigay po ng pamahalaang lungsod ng Pasig na allowance ay saklaw noong exemption? Hindi po. Bakit po hindi? Ito po ay hindi medical and burial allowances. Hindi ito tulong sa namatayan o nagkasakit o na-aksidente. Ito po ay allowance. At meron pong ipinakitang ebidensya na itong mga allowances na ito ay due noong Enero pa. Bakit bawal ito? Unang-una, program na po itong allowances na ito. Alam mo nang ibibigay. So, hindi siya exempt doon hindi siya pasok doon sa exemption. Alam mo na yan eh. Meron pa nga rito since January dapat ibinigay. Hindi ibinigay. Hinintay yung malapit sa eleksyon. So yun po ang kahina-hinala dyan. Bakit hindi mo pa binigay? Bakit inipit mo pa? Bakit lamsa mo gustong ibigay kapag malapit na ang eleksyon? And worse, within the 10-day ban. Yun lang naman po, simple po rito. Wala po ito rito, namumulitika ako kasi wala naman akong pakialam kung sino manalo rito sa Pasig. Hindi naman ako taga rito. At hindi tayo nakikialam, syempre. Hindi ko alam kung sino sinusuportahan ni Mr. Baral. At walang katuturan, walang kabuluhan kung sino sinusuporta niyan. Kasi, batas po ang pinag-uusapan natin dito. And the question is very simple. Nagbigay ba ng pera ang pamahalaang lokal during the 10-year ban? At 10-day ban? Ang sagot ay oo. Ito pa ay illegal? Oo. Anong consequence? Sa batas din po tayo tumigay ng kasagutan, dapat yung lumabag sa ban at namigay ng pera na under the law ay considered vote buying. Kasi makaka-influence yan directly or indirectly for a voter to vote in favor of a certain person ay ipinagbabawal ng batas. At ang nakalagay din po sa batas, ang isang kandidato na gumawa po niyan, kandidato o mga kandidato na gumagawa po niyan ay dapat ma-disqualify. Dapat tanggalin sa listahan ng dapat iboto sapagkat hindi po karapat dapat na iboto. I'm talking about the law. Hindi ko sinasabing si Mayor Vico ay guilty na. He is entitled to the presumption of innocence and the right to due process at para sa ito. Ang akin lamang at first glance, bilang isang abogado, bilang isang anti-crime advocate, at bilang isang mamamayan, at bilang isang votante rin, hindi man ang Pasig, but every voter has the right and the duty to preserve the integrity of the electoral process. Para sa amin po ay
mayroon pong paglabag at ang dapat gawin dyan, para hindi na sabihin politika rin, ay maghain na lang ng reklamo sa karampatang ahensya ng gobyerno, which in this case is the Commission on Elections. Yun lamang po ang ginawa namin dito. Hindi po komplikado, napakasimple lang po, nothing more and nothing less. Maraming salamat po.